Welcome to the exciting world of Thousand Vlogs. Welcome to Las Casas Filipinas de Acuzar, Heritage Tour Part 1. At yan nga po ang natatamong kwento sa likod po ng makasaysayang bahay na ito. So by the way, kung familiar po kayo sa mismong courtyard ng bahay over there, yung pong courtyard na yan ay ginamit po sa movie na General Luna. Kaya kung napanood na po yung movie na General Luna, dyan po pinagpapatay at pinagtataga ng mga sundalong Pilipino, ito pong si Antonio Luna, na naging dahilan po ng kanyang kamatayan doon mismo sa pelikula. Ayan. So, dyan po yan, yung iconic scene na yon. And by the way, right now po, aakyat po tayo sa ikalawang palapag ng bahay na ito na kung saan ipapakita ko po sa inyo dito yung mga larawan po ng mga nagmay-ari ng bahay, pati na rin po yung mismong kwarto kung saan ikinulong niyo si Alberto Alonso, yung kanyang asawa na si Chodora Formoso. But again, we need to remove our footwears po bago po ang kahoy na bahagi ng bahay nito. So, let's go. Do you know that this building is also known for being the location for the movie General Luna's iconic death scene? Welcome to Casa Bigan. This is a replica of a historically significant house from Laguna. It is also known as the Alberto House and is a replicated version of the house of Teodora Alonso, the mother of Jose Rizal. Although a replica, some of the parts of the house, like the doors, stairs, and planks of woods, were taken from the original ancestral house. Paalala naman po na mag-iingat po kayo, especially yung mga nakabedyas at medyo madulas po yung sahig ng bahay po na ito. No? So, alaga po kasi ito sa floor mats. Floor mats at bunot. And, okay, so let's continue the tour. So by the way, ito pong bahay na to, hindi na po ito original. Nabibilang na lamang po ito sa mga replica na bahay na meron po kami dito sa Las Casas dahil yung original parts po ng bahay na ito ay umaabot na lang po ng 1 to 5% only. So meaning to say, karamihan po sa patya ng bahay na ito ay mga replica na lamang. Okay? Kasama po sa 5% original parts ng bahay, yung hagdanan po na inakyatan natin going here to the second floor of this house, pati na rin po yung ceiling na nakikita nyo po dito. Ito po ay mga original pa rin po hanggang ngayon. Okay? And by the way, ito naman po parte ng bahay na ito noon, karaniwan po natin itong tinatawag na kumidor. Pamilyar po ba kayo sa salitang kumidor? Kumidor po, that's actually a Spanish word which means dining area. Parang kainan po yung Tagalog. Diyan po sila kumakain. Okay? And dito naman po makikita nyo po yung dalawang bangkuan dito sa gilid, ano po? So ito pong bangkuan po na ito, during the Spanish era, tawag po nila dito ay butaka. Ayan, tinatawag rin po nila ito noon na lazy chair kasi ito po ay pahingahan ng mga mayayamang tao during that time. Pero dito sa Pilipinas, okay, tawag din po natin dito butaka, ginagamit din po natin ito as pahingahan at noon, ginamit din po natin ang bangkuan nito as a birthing chair or paanakan. Kaya mapapansin niyo po, the arms of these chairs are actually extended or long because the pregnant women before tend to put their both legs to the hands of that chair to give birth for their baby. Ayan. Kaya nga po sabi nila para mabilis nyo kung malandaan ang pangalan ng bangkuan na yan. Remember, Please like, share, and subscribe. nakabutaka, especially buntis na malapit ng mga anak. Okay? So again, butaka po ang tawag natin dyan. Okay? So let's proceed here. Dito po tayo. Ayan. Okay? Dito po. Ayan, okay? So, ngayon naman po ay makikita nyo yung mga larawan po ng mga nagmay-ari ng bahay na ito. So, dito po sa Las Casas,
talagang pinapakita po namin yung mga larawan nila. Bakit po? Para just in case makasalubong niyo po sila dyan sa labas, at least alam niyo po yung itsura nila, no? Babatiin niyo po yung may-ari ng bahay, huwag niyo po silang iisnabin. So, bali may umpisa po natin sa nag-iisang lalaki sa mga larawan. Siya po si Jose Alberto Alonso. Bali, siya po ang ika-4 na henerasyon na nagmay-ari po ng buong bahay na ito. At siya rin po yung paboritong tsuri ng ating pong pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal na nagturo po sa kanya ng sports na fencing. Samantala, ito naman po kanyang katabing babae. Siya naman po si Chodora Formoso, ang asawa ni Jose Alberto Alonso at ang babaeng taksil na itinulong sa kwarto. Dahil nga po noon, ito pong si Chodora Formoso ay nagkaroon po ng kalaguyo. At yung naging kalaguyo niya nga po noon ay yung kapitan ng mga gwardiya civil. Okay? So yung ikalawang bahagi po ng bahay, yung Italian restaurant po sa ngayon, ang nagpagawa po talaga niya noon ay ito pong si Jose Alberto Alonso in the year 1800s. Sa madaling salita, hindi po sabay na naitayo yung dalawang bahagi ng bahay na ito. Because the first part of the house was built in the year 1700s. The Italian restaurant, which is the second part of the house, na itayo naman po in the year 1800s. Pero, ito po si Jose Alberto Alonso, ibinenta niya po yung buong bahay na ito kay Doña Magdalena Arevalo Leyva. At itong si Doña Magdalena, hindi na po talaga siya connected or hindi na po siya kamag-anak ng pamilya ng mga Alberto. But during that time, nagkaroon po siya ng isang anak na babae at dito niya po ipinamana ang buong bahay na ito. Ang pangalan niya po ay si Doña Isabel. So kung nakikita niyo po, ito pong si Doña Isabel ay meron pong corona dahil isa po siyang beauty queen. Actually, ang tawag po sa kanya noon ay Queen of Luzon dahil nanalo po siyang Carnival Queen. Ang katumbas po ng Carnival Queen natin ngayon ay Binibining Pilipinas, panlaban ng Miss Universe. At dahil po sa natatanging niyang kagandahan, nabihag niya po ang puso na nanggangalang Macario Marco, isang Espanyol, at biniyayaan po sila ng napakagandang mestiza na anak. Ang pangalan naman po nito ay si Doña Pilar Munir. Sa hindi inaasahang pangyayari, nung mag-asawa po ito pong si Doña Pilar, nagkataon po na ang kanyang naging asawa ay ito pong si Zoilo Alberto Alonso. So if you are familiar to the surname Alberto and Alonso, that's also the surname of Jose Alberto Alonso. Bakit po? Kasi ito pong si Zoilo Alberto Alonso na asawa po nitong si Doña Pilar ay nagkataon po pamangkin ni Jose Alberto Alonso. That's why the ownership of this house just go back to the family of Alberto. Kaya nga po, sa Binyan, Laguna, yung bahay po na ito, tinatawag po nila doon na Alberto's Mansion or Alberto's House. And the amazing part of it, these two paintings po that you can see here, ito po ay mga original na paintings galing po mismo sa bahay na ito. Samantalang, yung dalawang paintings po na nakikita nyo dito sa unahan, ito po yung mga reproduction o mga ginaya na lamang nila. Okay? So, ngayon po, ay ipapakita ko niya naman po sa inyo yung mismong kwarto kung saan ikinulong ni Jose Alberto Alonso yung kanyang asawa. So, let's go here. Wala naman sa kwarto na ito si Chodora Formoso. Pasok po kayo. Ayan. So anyway, ito nga po yung original na istruktura ng kwarto kung saan dito nga po ikinulong ni Jose Alberto Alonso yung kanya pong asawa na si Chodora Formoso. Diyan naman po eksakto itinapon ni Chodora Formoso yung kanya pong ginawang sulat sa bintana pong iyan mismo. Anyway, mapapansin niyo po sa loob ng bahay may mga kagamitan na po na nakalagay dito. Pero ito pong mga kagamitan na ito ay hindi po mga original na kagamitan ng bahay na ito. Ito po ay mga antique collection na lang po ng pamilya Acosar na napagdesisyonan po nilang ilagay dito para naman po magkaroon ng additional designs ang bahay
na ito. Okay? So, by the way, kasama rin po sa 5% original parts ng bahay yung pinakadingding na kahoy na nakikita nyo over there. Pati na rin po yung bawat pintuan po ng kwarto na ito. Mga original pa rin po yan hanggang sa ngayon. Okay? So, bago ko po kayo bigyan ng pagkakataon para po makakuha ng larawan at maikot nyo po ito pong bahay na ito, no? Nais ko lang din po sa inyo ipakita yung pinaka-special feature ng bahay na ito. And that is the narrow passageway that you can see dyan po sa gilid ng bahay na tinatawag po nila noon na bulada. Ang bulada po ay daanan po noon ng mga alipin. Okay? May dalawang uri po tayo ng alipin dito sa Pilipinas. Yung isa po tinatawag natin alipin sa gigilid at yung isa naman po ay alipin na mamahay. So ano po ang alipin sa gigilid? From the word itself, gilid, which means ito po yung mga alipin noon na naninilbihan po mismo sa bulada ng bahay, sa gilid mismo ng bahay. Okay? Samantalang ang alipin na mamahay, ito naman po yung mga alipin na naninilbihan po mismo sa loob po ng bahay. So iyan po yung dalawang uri ng alipin na meron po tayo dito sa Pilipinas, and that's before Spanish, during pre-colonial period, during tribal wars. Okay? So again, meron po tayo alipin sa gigilid at alipin na mamahay. So I'll just give you 5 minutes po dito sa bahay na ito para po makapag-picture kayo. And then after po niyan, we're gonna proceed to our next house. So take your time po. So, kung gusto niyo po mag-picture dito sa higaan, ang hindi po original dito sa bahay na ito po, wala siya na yung mag-react. So, Forward ka pa. Ito yung video. Di ba? Ay, pangit yung ako. yakay po. Have you had the chance to visit Las Casas Filipinas de Acuzar? Or are you planning a visit soon? Please comment down below. Very intriguing. Okay, so we're going to our next
Make sure to subscribe and leave a comment down below saying I subscribe, and we will try our best to reply to you. Pero nag-monitor na po ito sa mga misa, kasal at binyagan dito po sa resort. So once again, that's our Santuario de San Jose. And yung pinakamalayong bahay naman po na nailipan po dito sa resort, ito po yung dalawang bahay na nakikita nyo over there na parang pong kubo. So yan po yung aming pong Casa Maranao from Marawi, Mindanao. So galing pa po ng Mindanao yung bahay. At sa Mindanao, tinatawag po nila ito na Torogan Houses dahil yan po ang tulugan ng mga dato at sultan noon. Okay? So sa gilid po ng bahay, may makikita po kayo dyang wood carvings na kulay puti, na parang palikpik. So tinatawag po nila ito na panolong. Isa po yan sa mga status symbol na ginagamit nila noon. Ang ibig sabihin po, ang nakatira po sa bahay ay nabibilang po sa mayaman o prominenteng pamilya. Kaya pag uwi nyo po sa bahay nyo, palagay na kayo ng ganyan kasi pang mayaman po yan. So once again, that's our Casa Maranao from Marawi, Mindanao. Okay? So don't worry, hindi po natin bibisitahin lahat ng 63 houses na meron po kami dito dahil Ano yung bundok na yun? bundok Natib po yan. Natib. That's a dormant volcano. Ayan. So, ito po ang bundok na nakapalibot dito po sa Bagak. Meron po kaming Mount Samat and Mount Maribeles. Kaya po pag may bagyo po dito sa Bagak, Bataan, or especially sa Bataan, hindi po kami ganun kaapektado since napaliligiran nga po kami ng bundok. Wag lang po manggagaling yung bagyo sa West Philippine Sea kasi offensive po yan, ano? So, talaga magiging apektado po kami kapag po dyan ang galing yung bagyo. Okay? So, again, hindi po natin bibisitahin lahat ng bahay na meron po kami dito. Ang bibisitahin lang po nating bahay ay 4. So, kakatapos lang po natin sa ating pong unang bahay. So, meron tisoy, may 3 pa po tayong bahay na bibisitahin. So, ito naman pong bahay na nakikita nyo ngayon sa inyo pong harapan. Ito po yung aming pong Casa Baliwag 1 from Baliwag, Bulacan. Bali, ang bahay naman po na ito ay naitayo in the year 1898 sa pagmamay-ari po ni Kapitan Fernando Berhil de Dios. Dito pong si Kapitan Fernando Berhil de Dios noon po ay nagkaroon din po ng 2 asawa noon. So, ang kanya po unang naging asawa ay ito pong si Carmen Pausta de Leon na kung saan sila po ay biniyayaan ng 9 na anak. Ngunit sa kasamaang palad, ito pong si Carmen ay namatay. Matapos po ang 1 taong pagkamatay ni Carmen, itong si Kapitan Fernando Berhil de Dios ay nag-asawang muli. At yung ikalawa niya pong naging asawa ay ito naman pong si Angela Nunez na sila naman po ay biniyayaan ng 12 anak. That's why, if we are going to total all of the children of Captain Fernando Berhil de Dios, he actually had 21 children and his past 2 wives. Okay? So, ito pong unang palapag ng bahay noon, actually tinatawag po nila ito na luwasan. Bakit po luwasan ang tawag nila? Kasi noon yung mga Bulakenyo, dyan po sila nag-aabang ng kanilang masasakyan paluwas ng Manila. In other words, naging terminal po yung unang palapag ng bahay. At sa dami po ng tao na pumupunta dito araw-araw, yung pamilya na pagdesisyonan nila na maglagay ng post office and photo studio sa unang palapag nito. Samantalang yung ikalawang palapag ng bahay, iyon po mismo yung tirahan ng pamilya. So sa ngayon, under renovation po yung bahay na to because they want to convert this house as one of our Thank you for watching. houses here. So once again, that's our Casa Baliwag 1 from Baliwag, Bulacan. So yung ikalawang bahay po na bibisitahin po natin ngayong hapon, ito po yung malaking bahay na nakikita nyo over there. Yan naman po yung aming pong Casa Quiapo from Quiapo, Manila. Ito naman po yung first building ng University of the Philippines School of Fine Arts. Okay? So let's go. Punta na po natin yung bahay na to.